Okay, so ngayon pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga sofa. So magsisimula tayo ngayon sa lecture natin about sa furnitures para magamit ninyo sa inyong mga architectural plans. So for that, we will be doing yung sofa natin in a scratch. So gawa tayo ng line natin. And then yung size kasi ng sofa na 2-seater is 0.6 by 1.5. Okay, so from here to there is 600 mm. Okay, and then here is 1.5. Okay, and then here is 600. Let enter. And then C for close. So magko-close yan. And then from there, offset natin to ng nasa 150. Yan. Tapos dito sa kabila. And then, siyempre yung backboard niya or yung sandalan niya, offset tayo ng 100. Yan. And then, extend natin to dalawang yan sa side. And then, i-fillet natin siya dito tsaka doon para mag-connect dito. Fillet dito tsaka dito para magdugtong. Okay? And then, linyahan natin to. Yan. Tsaka, yan. Okay? And then, linyahan natin sa pinaka-gitna. Yan. Okay. And then, kung gusto nating i-corner tong mga to, i-fillet lang natin sila. F for fillet and then R for radius niya. So, maglagay tayo ng radius natin na nasa 30 mm. So, pag naglagay ka dyan, ganyan yung magiging itsura niya. Yan, dito din sa kabila. Yan. Yan. Okay. So, dito, pag nag-fillet ka dyan, may erase yun, pero pwede ka rin pa rin namang wag ganun. Okay? So, dito, and then, etong side na to doon. Ito din, kaso mawawala na yung line na to. So, gawa ka lang ulit ng line, and then, F, yan, to there. Okay, and then, eto din, alam mo din ilagay dyan. So, gawa lang ng line ulit dyan. Pataas doon, and then line, pataas doon. So, meron ka ng 2-seater na sofa. So, paano naman ngayon kung hahatakin natin siya or lalagyan natin siya ng 3 o 4 na seater na sofa or isa? Okay, siguro i-delete muna natin to. Gawin na lang natin siyang isa. Okay, 1-seater lang na sofa muna. Delete natin to and then move natin to. Move. Click here and there and then trim natin tong part na to. Ayan. Then delete. So, meron ka ng 1-seater na sofa. Ngayon, i-block natin. Ano muna pala natin to. Gagawin natin silang lahat na parang isang polyline siya. So, para magawa natin silang polyline, click lang natin yung B poly. Okay? Yan. Tapos may lalabas na ganyan. I-pick lang natin yung points niya. Ito yan. Yan, yan, yan. Okay? And then press space. Okay? So, mga polyline na sila. Pero, yung mga polyline na yan, meron pang dun sa loob. So, i-move nyo to. Tapos, erase natin yung naunang ginawa natin. Move, and then here is so may mga polylines na tayo. Okay, and then select this and then control B for the block, hindi control, B lang, block, and then lalabas yung ating block definition. Okay, and then lagyan natin ng pangalan sofa. Okay, sofa dynamic block. Okay, then pick points natin dito lang sa gitna or dito sa gitna dito. Dito na sa gitna. Hindi. Sige, dito na sa gitna. Yan. And then, open in block editor natin. Click OK. Then, ito na yung block editor natin. Ngayon, unang gagawin natin, maglagay tayo ng base point. Base point natin dito. Ayan. And then, gawa tayo ng linear parameter natin. Here, ito, hanggang dito. Okay. And then, another one.
ito hanggang dito. Okay? And then, yung flip parameter natin, kahit saan na lang dyan. Yan. Yan. And then, another one na flip parameter natin. Ito, pumunta doon. Yan. And then, gagawa tayo ngayon ng stretch natin na na action. Pero gawin muna natin to. Select nyo to and then right click and then grid display 1. Ayan. Para isa na lang yung kanyang arrow. Ito then distance 2, right click and then grid display 1. Okay? And then from there, pwede na nating maglagay ng actions. Okay. From these actions, hanap tayo ng stretch natin. So, stretch, click distance 1 and then click yung parameter parang hindi kailangan and then dito and then select natin to then select objects and select natin yan shift select and then ito wag nating isasama okay, kasi later on madodoble yan okay and then space then dito naman stretch ulit ito tapos dito naman sa kabila yan then select nyo yan and then okay. Stretch select distance 2 stretch select distance 2 and then select itong parameter point na yan and then select natin to and then select objects space okay and then ngayon naman gawa tayo ng parameters natin na saan na dito action natin na array okay from there click natin tong parameter tool and then select object na yan okay dali huwag muna pala yan etong distance na yan palitan natin dito sa value set ng increment okay distance increment sabihin natin 7 ano ba distance nito kunin natin yung distance nito measure natin 750 okay so from here increment 750 and then distance minimum 750 okay and then distance maximum sabihin natin 3 meters okay and then gawa tayo ng array so pag nakita nyo to may mga line na yan yun yung ginawa natin kanina and then distance and then itong object na yan space and then close natin yung block editor tignan natin kung pwede na siya click nyo to pag click nyo yan dapat meron hindi nag-array yung ating isa so block edit natin to okay click okay and then dapat may parameters pala tayo dito ng actions natin array select eto select objects space and then enter natin yung distance between columns so distance between columns niya is 750 space and then tignan natin kung tama na siya
Oh, so, lumabas na yun. So, yan yung isa, dalawa, tatlo, apat. So, apat na seater na siya. So, kung kinapin nyo siya dito, and then dalawang sofa, and then rotate nyo siya, and move natin. Yan, meron na kayong table, chair na nagiging dalawa or dito isa. Yan. Move natin dito. Move natin dito. Zoom natin yan. Ito. And then here. So, meron na kayong sinasabi nating dynamic block na sofa. So, that's it. Hanggang dito na lamang. Subscribe for more. Salamat po.